Anong ginagawa mo dyan, Maria? Ha? Wala. Naglilinis. Bakit? Ano yung nasa bulsa mo? Bakit umbok na umbok? Halatang halata ang hugis. Anong laman yan? Ha? Wala nga sabi eh. Bakit ba ang kulit mo? Hayop ka. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, pag nanakawan mo pa kami. Pero kung hindi lang sana kayo nagdadamot, hindi naman aabot sa ganito. Ang bait-bait sa'yo ni Papa. At ang bait ko rin sa'yo. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa amin. Wala kang utang na loob. At ako pa talagang walang utang na loob. Baka ikaw matapos kitang paligayahin sa kama pagdadamutan mo ako. Anong gusto mo? Ikaw lang lagi ang nakikinabang tapos ako wala man lamang makukuha. Hoy, wala nang libre sa panahon ngayon, no? Kung alam ko lang na ganito ang ugali mo. Hindi na lang sana ako nagkagusto sa'yo. Humanda ka kay Papa pag uwi niya mamaya. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin. Aba, at nanakot pa. Anong gagawin niyo? Ipapadampot niyo ako. Ipapakidnap mo ako at ipapatapon sa malayo. Ganyan na ba kayong mayayaman? Puro pera at impluensya para lang man lamang ng kapwa. Mas masahol pa kayo kaysa sa amin. Bahala ka na nga dyan. Tandaan mong araw na to, mula ngayon hindi na kita mahal at hindi na ako magtatrabaho dito sa inyo. Last day ko na to, quit na ako. I resign. Sabihin mo yan sa papa mo. Taon 2, 15. Makabebe, Pampanga. Pasado 12 ng tanghali na magsimula ang interview ni Maria sa bahay na plano niyang pasukan bilang kasambahay. Halos kalahating oras din siyang naghintay. Nakaupo sa isang sofa habang ang magiging amo niyang si Ramon na dating siin at ang uniko iho nitong si Carlos ay tahimik na nakaupo sa katapat na sofa. Magandang araw, miss. Sorry kung pinaghintay kita. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Magandang tanghali po, Sir Ramon. Ako nga po pala si Maria Di Magiba, 18 years old. Nakatira po ako doon lang sa kabilang barangay. Matagal na pong patay ang father ko. Ang kasama ko na lang ngayon ay ang nanay ko. 2 lang po kami dahil wala po akong kapatid. Okay. Ibig sabihin pwede kang tawagan dito anytime. Naman po, sir. Available ako anytime. Ito lang ang magiging work ko kaya makakaasa kayo na kahit anong oras pwede akong pumunta dito. Ayos. Sige, since stay out ka pa lang naman dito, ang lagi mo lang gagawin ay ang paglilinis. Mga gawaing kusina, mga labahan at yung garden namin sa kusina. Magliligpit ka lang. Hindi ka naman magluluto rito dahil ako lang lagi ang naghahanda ng pagkain namin. Same din sa paglalaba, hindi araw-araw mailabahin dito. Siguro every weekend lang ang schedule mo sa paglalaba. Bale ang araw-araw lang talaga na magiging task mo ay paglilinis at pagdidilig sa garden namin. Ayos lang ba yun? Sao? Naku, wala pong problema, sir. Kayang-kaya ko po lahat yan. Okay. Sige, tanggap ka na talaga po. Naku, maraming salamat po, sir. Thank you. Pagkatapos ng interview, pinaghintay siyang muli ng kanyang amo dahil may kukunin lang daw yun sa loob. Sumama na rin ang anak nitong si Carlos na mukhang nahihiya pa sa kanya. Ayon sa lalaki, 20 taon pa lamang siya. Halos magkalapit lang ang edad nila ni Maria. Mas matanda lang ito ng 2 taon sa kanya. Higit sa lahat, may kagwapuhan din ang lalaki. Napatayo si Maria sa sofa at nilibot ang buong paligid. Pagkatapos ay napalapit pa siya sa isang salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Grabe ka, Maria. Tiba-tiba ka talaga dito. Mukhang mabait at galante pa ang amo na napasukan mo. Tapos ang gwapo rin nung anak niya. Grabe. Ngayon pa lang nag-iinit ang katawan ko sa Carlos na yon. Sayang nga lang at medyo tahimik. Pero bale na. Gagawa na lang ako ng paraan para maging close kami. At kapag naging kami na pagdating ng araw, secure na ang life ko. Yayaman na rin ako at magkakajowa pa ako ng gwapo. Ay ang sarap ng magiging buhay mo rito, Maria. Higit sa lahat, kahit maganda yung bahay, hindi rin naman ganun kalakihan. Ang dami ring gamit sa paligid. Mukhang marami-rami akong makukulembat dito .
Pero syempre, kailangan muna nating magpakitang gilas. Kailangan muna natin magpakabait at kapag nakakuha na tayo ng tamang tiempo, daon mo na rin gagawin ang plano mo, Maria. Pagbalik ni Ramon, nagulat siya sa iniabot nito sa kanya. O nga palang 5,000. Bayad yan sa pagtanggap mo ng trabaho. Bukod pa dyan ang magiging sweldo mo. Ay seryoso, sir? May ganito talaga? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Salamat talaga, sir, ha? Totoo nga ang sabi nila. Napakabait at napakagalante nyo. Grabe. At ang gwapo-gwapo nyo pa, ha? Oh, tama na ang bola. Maraming salamat din, siguro bukas ka na lang mag-start para makapagpahinga ka rin ngayong araw. Basta every 8 ang pasok mo tapos 5 safe naman ang labas mo. Okay. Okay na. Okay. Maraming salamat po ulit, sir. Paglabas ni Maria, muli na naman niyang kinausap ang kanyang sarili. Hay, mukhang magiging masarap talaga ang buhay natin sa bahay na yon. Feeling ko dito na talaga ako suswertihin. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang kanyang inang si Ana na may bago na namang kalampungan sa kama at pareho pang nakahubad ang mga yon. Sanay na siya sa ganoong senaryo. Isa kasing dancer sa club ang kanyang ina at sumasideline din ito sa mga one-night stand. Yon ang ikinabubuhay ng kanyang nanay. Ang perang kinikita nito ay napupunta sa bahay at sa kanyang ibang lalaki. Nay, tingnan niyo tong pamaypay ko. Oh. Ay, hoy, ang laki naman ng pamaypay mo, anak. 5,000. Saan galing yan? Saan pa ba? Syempre daon sa inapan ko. Natanggap na ako bilang kasambahay daon kina Sir Ramon Ana yung son na may gwapong anak. Hala! Yes, seryoso. Doon ka napapasok ngayon? At bukas na rin ang start ko roon. Ang swerte ko, di ba? Nakapasok pa ako sa bahay ng siin na yon. Alam niyo yung anak lang naman talaga niya ang target ko eh. Itong suswelduhin ko roon bonus na lamang to, mabuti naman kung ganun, anak. Nakatagpo ka na rin sa wakas ng mabebang mo. Yun lang, nay. Hindi pa tayo sure dyan. Ang tahimik kasi nung anak eh. Masyadong seryoso. Hindi makabasag pinggan. Kaya naman parang hindi ko alam kung magagawa ko ba siyang akitin. Pero sana magtagumpay ako. No. Kaya nga gagalingan ko eh. Para mawala ng hiya niya sa akin. Naku Maria, suporta ako dyan para sa ekonomiya. Go, lumandi ka lang. True, lalo para sa ekonomiya. Hay naku. Kayo talaga mag-ina. Napakakulit nyo. Kinabukasan. Maagang pumasok si Maria para sa unang araw niya sa trabaho. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ni Ramon ang lahat ng gagawin, iniwan na siya nito dahil papasok daw yon sa trabaho. Ang kasama niya lang doon ay ang anak ng amo nito na si Carlos. Ang problema nga lang, nakakulong naman sa kwarto ang lalaki at ayaw lumabas. Tila nahihiya pa rin talaga yun sa kanya. Kaya naman parang wala rin siyang kasama sa bahay. Sinimulan niya na ang paglilinis at nagpatugtog na rin siya dahil bili ng amo na pwede niya raw gamitin ang ilang mga gamit doon nang sa ganon ay hindi siya mainip. Sa paglilinis ng babae, napatingala siya sa isang malaking litrato kung saan makikita si Ramon, si Carlos at ang pumanaw nitong asawa. Nandoon din ang kanyang lola na nagngangalang Consuela na ayon sa amo niya ay nasa Australia at doon na nakatira. Umuuwi lang daw yon tuwing Abril para magbakasyon. Doon niya napansin na mas kahwig ni Carlos ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay maagang namatay noong bata pa lamang ang lalaki. Pero ang napansin niya ay ang lola Consuela nito na sa unang tingin pa lamang parang may naramdaman na siyang kakaiba. Parang may kung ano sa mga mata ng larawan at ang aura na lumalabas doon ay hindi niya maintindihan. Pagka-uwi niya noong hapon na yon, nagkakwentuhan sila ng kaibigan niyang si Miguel na isang tricycle driver. Nagulat siya sa isang bagay na ikinuwento nito sa kanya. Maria, alam mo bang may kwento tungkol sa pamilya nila? Ano namang kwento yon? Na yung nanay daw ni Sir Ramon na lola naman ni Carlos ay isang mambabarang. Ano? Baliw ka ba? Ayan ka na naman sa mga kwentong barbero mo eh. Totoo talaga yun. Promise. Kahit itanong mo pa sa iba, alam nila na yung lola ni Carlos mambabarang. Sus! Si Lola Consuela yung nasa Australia.
Siya nga. Kilala namin siyang lahat dito no, hindi mo pa ba yun nakita? Taon-taon naman umuuwi yan dito para magbakasyon eh. Ano naman ngayon? Wala naman akong pakialam sa buhay ng mayayaman na iyan no, ang dami kong pinagkakaabalahan at problema na dapat kong intindihin kaya wala akong panahon para sa mga ganyang chismis. Sinasabi ko lang naman para alam mo. Kaya raw hindi na tumitira dito yung matandang yun at bakasyon na lang ang ginagawa. Kasi dati maraming lumalapit sa kanya para magpagamot o kaya magpabarang. Kaso may nabarang siyang isang lalaki dati na inilapit lang sa kanya ng kliyente niya. Ang sabi ng kliyenteng yun, taksil na manloloko raw ang lalaking yun. Kaya syempre pinatawan niya ng parusa. Kaso alam mo ba, nalaman ni Lola Consuela na yung babae pala talagang taksil at manloloko. Iniwan niya yung lalaki na totoong nagmamahal sa kanya, tapos pinalabas pa niya na yun daw ang manloloko. Kaya ayun, namatay sa barang at yung babae naman kalaunan namatay rin matapos patawan ang parusa ni Lola Consuela dahil sa panloloko sa kanya. Kaso yun nga dahil sa nangyari labi siya ng konsyensya, kaya nagpatayo sila ng bahay sa Australia at daon na siya tumitira. Nahihiya na siyang mamalagi rito dahil ang daming nagalit sa kanya noon. Hindi raw siya marunong kumilatis ng babarangin. Sus, kung totoo man yan, bakit hindi ko alam? Bakit wala akong naririnig na ganyang kwento? Ba nga sabi mo ang dami mong problema at mga ganap kaya wala kang panahon sa mayayaman. Natural hindi mo na mamamalayan yun eh. Magmula pa noon wala ka rin namang ibang nasa isip kundi puro lalaki. Ilang beses ka na bang nabigo sa pag-ibig at naglayas dito ng sobrang tagal? Ha? Aba, hinalungkat pa talaga ang nakaraan ko. Pero yun nga, wala akong pakialam kahit anong klaseng salot pa yung lola ni Carlos. Basta ako, si Carlos ang target ko. Puso at katawan lang niya sapat na. Kapag naging kami na kahit gawin pa nila ako mambabarang o mangkukulam o kailang sa akin. Handa akong magpatusok sa Carlos na iyon. Ay sus, sabi ko na nga ba eh. Yan ang dahilan kaya ka biglang nag-apply ng kasambahay roon. Kaya nga nagulat kami dahil bigla-bigla naghahanap ka ng trabaho. Samantalang dati ayaw na ayaw mong inuutusan dahil feeling donya ka sa pagbibigay ng pera sa'yo ng nanay mong Hoy, kahit yun, maasim yun. Kaya nga kita mo, manang-mana ako sa kagandahan at kaseksihan niya. Sus, sige na lang. Hindi na kita ko kontrahin dyan. Tutal libre lang naman ang mangarap eh. Aba, talentadong to ah. Umalis ka na nga dyan. Kinabukasan, abalang muli si Maria sa paglilinis. Sa pagkakataong yon, doon naman siya nagawi sa isang bakanting kwarto. Binilin yun ni Ramon sa kanya. Kwarto raw yun dati ni Lola Consuela at kahit matagal pa itong uwi nais niyang ipalinis yun kada buwan para naman hindi yun mapaglumaan. Dahil mag-isa lang naman siya roon. Gamit na rin niya ang pagkakataon na iyon para mag-usisa. Nais lang niyang malaman kung totoo ba ang sinasabi ni Miguel na isa ngang mambabarang ang matanda. Kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang kaibigan, siguradong may gamit yon na may kinalaman sa pambabarang. Tiningnan niya ang ilalim ng kama, lamesa at ang buong paligid hanggang sa makarating siya sa aparador. Pagbukas noon, laking gulat niya nang makita sa sulok ang mga lumang kagamitan na sa tingin niya ay may kinalaman sa itim na mahika. Mayroong libro doon na naglalaman ng mga ritual na nakasulat sa lengguaheng hindi niya maintindihan. May mga garapon at boterin na mailamang tuyong dahon. Kandilang kakaiba ang kulay at mga porselana na may guhit na hindi niya mawari. Natakot si Maria at agad na isinara ang aparador. Pero sa kabila ng takot, naisip niya na baka gamitin niya iyon para sa kanyang plano. Sa susunod na mga araw, sinimulan na ni Maria ang kanyang plano na akitin si Carlos. Dahil madalas ay mag-isa sila sa bahay, naghanap siya ng paraan para mapalapit sa lalaki. Isang araw, habang naglilinis siya sa sala, nagkunwari siyang nahulog ang isang vase at sumigaw ng sakit. Lumabas si Carlos mula sa kwarto at tumulong sa kanya. Doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. Si Carlos ay mahiyain pero mabait, at unti-unti siyang nagbukas kay Maria. Habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhulog sa kanya, at si Maria naman ay nagpapakita ng peking pagmamahal. Isang gabi, nang umuwi si Ramon ng huli, nakita niya ang dalawa na magkasama sa kusina, at nagsimulang magduda. Pero si Maria ay matalino, at inilagay ang kanyang plano sa susunod na antas. Isang hapon, nang mag-isa sila ni Carlos,
inakit niya ito at nagawa nilang magtalik sa kwarto ng lalaki. Mula noon, naging lihim na magkasintahan sila. Si Carlos ay lubos na nagmamahal kay Maria, at siya naman ay nagpapanggap para sa pera. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, nagsimulang hingi ni Maria ang mga bagay mula kay Carlos, tulad ng pera at regalo. Si Carlos, dahil sa pag-ibig, ay nagbibigay. Pero hindi alam ni Maria na mailihim na videong nakuha si Carlos sa kanilang unang pagtatalik bilang alaala. Sa kabila nito, patuloy ang plano ni Maria. Isang araw, nagsimulang magduda si Ramon sa kanyang anak at sa kasambahay. Nakita niya ang mga transaksyon ng pera mula sa bangko ni Carlos patungo kay Maria. Nagalit si Ramon at nagplano na paalisin si Maria. Pero bago iyon, nakuha ni Maria ang lihim na video mula sa phone ni Carlos at ginamit ito para blackmail. Nagulat si Carlos nang makita ang video na kumalat sa social media at ang kanyang buhay ay nasira. Nawalan siya ng kaibigan, scholarship at nahiya sa mga tao. Si Ramon ay galit na galit at naghanap ng paraan para maghiganti. Tinawag niya ang kanyang ina na si Lola Consuela sa Australia, na kilala bilang mambabarang. Si Lola Consuela ay nagalit at nagplano ng sumpa laban kay Maria. Sa video call, sinabi niya na gagawin niya ang lahat para sa apo. Habang si Maria ay masaya sa perang nakuha, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Sa banyo, nakita niya ang uod at insekto sa kanyang dumi. Natakot siya at naisip na ito ay karma. Habang lumilipas ang mga araw, ang kanyang mukha ay tumatanda, ang buhok ay pumuputi, at ang katawan ay nagiging kuba. Si Maria ay nagpanik at humingi ng tulong pero walang naniniwala. Nawalan siya ng trabaho at nagtago sa apartment. Sa wakas, tinawag niya ang kanyang ina na si Ana at bumalik sila sa Pampanga. Pumunta sila kay Ramon para humingi ng tawad pero walang malinaw na sagot. Si Carlos ay nakikinig mula sa malayo at ang kanyang luha ay tumulo. Sa wakas, pagkatapos ng isang taon, bumalik sa normal si Maria at nagbago ang kanyang buhay. Naging mabait siya at ang kanyang ina ay nagbago rin. Si Carlos ay nakabalik sa school at lahat ay naging payapa. Sa simula, si Maria ay isang ambisyosang dalaga na nagtrabaho bilang kasambahay kay Ramon at Carlos. Dahil sa kanyang kagustuhang yumaman, inakit niya si Carlos at ginamit ang kanilang relasyon para makakuha ng pera. Ngunit nang kumalat ang video, nasira ang buhay ni Carlos. Si Lola Consuela, ang mambabarang, ay naghiganti sa pamamagitan ng sumpa. Si Maria ay nagsimulang magdumi ng uod at insekto, at ang kanyang katawan ay mabilis na tumatanda. Sa loob ng linggo, parang 80 taong gulang na siya. Nawalan siya ng trabaho at ang mga tao ay natatawa o naaawa sa kanya. Nagtago siya sa apartment, puno ng takot at pagsisisi. Tinawag niya ang kanyang ina na si Ana at bumalik sila sa Pampanga. Pumunta sila kay Ramon para humingi ng tawad, ngunit walang tiyak na sagot. Si Carlos ay nakikinig at umiiyak. Sa wakas, pagkatapos ng isang taon ng hirap, bumalik sa normal ang itsura ni Maria. Nagbago siya, naging mabait at nagtrabaho bilang cashier. Ang kanyang ina ay naging tindera sa palengke. Si Carlos ay nakabalik sa eskwela at ang pamilya ay naging payapa. Ito ay aral na ang karma ay darating sa mga mapagsamantala. Si Maria ay natuto na maging kontento at mabait sa kapwa. Sa kabila ng lahat, ang buhay ay nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa kanya at ginamit niya ito ng maayos. Ngayon, ang lahat ay masaya sa kanya-kanyang landas, walang galit o sumpa. Si Lola Consuela ay nanatili sa Australia, ngunit ang kanyang gawa ay nagsilbing paalala sa lahat. Si Maria ay hindi na lumandi at naging responsable. Ito ang kwento ng pagbabago at karma.